Well, yung tinatawag nating spiritual crisis, number one is we have to be more cultivating of our relationship with our God. Pinaka-basic nito, says, ano ba yung gusto ng Diyos sa atin? Malino naman yan, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, basic yan, essential yan. Kung hindi natin nagagawa yan, palagay ko, nagkakaroon tayo ng problemang ganito. O yung moral crisis naman, hindi lang puro legal kasi ang usapin dito. Hindi lang pwedeng sabihin natin, sumusunod naman ako sa batas. Hindi lahat ng legal ay moral. So kaya sa usapin ng lipunan o mga nangyayari sa ating bayan, hindi mo pwedeng legalistic lang ang approach o pagtingin sa mga pangyayaring ito. Kinakailangan, isama na rin natin yung spiritual and moral facets. So yung morality, ibig lang sabihin nito, gawin mo yung tama at saka umiwas ka sa mali. So ano ba yung tama? May basehan ng tama. Mag-uugat yan sa kung ano yung mga itinuturo sa atin na tama. Binanggit ko na kanina, 10 Commandments. Binanggit ko na rin kanina, iba pang mga batas sa pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Siguro kung ang tao ay matututo lang na unti-unti mamumuhay sa ganitong mga tenets, baka nga yung krisis na ito ay hindi mangyayari sa buhay natin. Kaso Father, kung, Hmm. kung ikaw ay karaniwang tao, sumusunod ka naman sa turo ng Diyos, sa Ten Commandments na sinasabi ninyo, yung mga hindi, get away with it, you know? So, it's frustrating. How do you explain that? That, you know, there's impunity. And we Well, cannot seem to be able to do anything about it. So it encourages people to, I don't know, not be not follow the tenets because they see that others are getting away with it. well, when we have these tenets, it's not only for lowly people. It's actually for everyone, including politicians, including priests. It's actually for all of us. Ngayon, eto lang yan, says, meron tayong panawagan, meron tayong tinuturo. Hindi na natin mabiblame dahil tinuro na natin. Dahil eto, naglakas loob na tayo na iparating sa lahat ng kinauukulan, whether ordinaryong Pilipino yan, o di kaya politician yan, o kung sino pa man nasa pamahalaan, o di kaya pati mga religious, everyone is actually encouraged and at the same time, exhorted, okay, to follow etong mga itinuro sa atin ng simbahan ang galing sa Diyos. Now, kung meron mang lumalabag, that should not be the norm. Ito, yung paglabag na yan, hindi yan yung norm. Dapat makita natin dito na itong mga lumalabag, yung batas na meron tayo, ipataw natin sa kanila, gamitin natin. So dito napapasok din yung mga batas na ginawa ng lipunan o ginawa ng pamahalaan. Ang problema, kaya nagkaroon ng impunity, kasi hindi naman natin nilalapat yung batas, ginagamit yung batas. Merong di umano ay mga nagnanakaw, pumapatay, pero nasaan yung mga magnanakaw na to? Nasaan yung mga pumatay? So doon din, nagkaroon din ng breach. It's not so much about nasunod ba natin yung salita ng Diyos o yung commandments o yung utos ng Diyos. Pero yung pag-apply din ito, hindi rin natin nasusunod. So parang ang responsibility dito ay sa lahat. Ulitin ko, hindi lang yung mga lowly people ang dapat sumunod at yung mga nasa taas exempted sila. Hindi, dapat tayong lahat sumunod. Actually, Father, yung nakaka-bother din minsan, ano? Kasi these individuals, kahit sila in denial sila na immoral yung ginagawa nila, di ba? I mean, some of them still hear Mass, they claim that they're faithful, nagdo-donate naman sila, sinasabi nila na sinusuklian nila yung with kindness, di ba? And they still do good deeds, and yet they're doing these immoral acts. But during this period, Father, ano ba yung mga dapat nila itanong sa sarili nila? How should they examine their conscience? Especially if they've already lost their morality? Well, I wouldn't even believe, Pauline, na walang sense of morality yan eh. Ang morality kasi sense of right and wrong. Palagay ko meron pa ring sense of right and wrong yan. Pero kaya naging unbridled yung kanilang, desire to accumulate so many things kasi wala sigurong pumupuna. Ito lang, isang practical na example. Nung nangyari yung PDAF scam, kahit papaano, pinuna yun eh. Merong napanagot. Yung intervening years hanggang ngayon, 2025, na nangyari naman itong isang malaking corruption cases, parang medyo humupa ng konti yun eh, habang pinupuna. Ngayong nangyari na, merong
pinangalanan, yung iba nakakulong na. Parang kumonti yung napapakinggan natin ngayong issue ng nakawan. Parang lang kasi may pumuna. Kasi meron ng ginagawa. So ibig sabihin yung impunity, pwede pala natin itong masawata o di kaya, para mapahinto kung meron talagang pupuna eh. So ang problema, kapag may ganitong pangyayari, hindi natin kumbaga nakikitang dapat punahin ng mga taong ito, papanagutin natin. When the clamor of the people for accountability became so pronounced, mukha yatang natinag din naman ito eh. Kaya yung sense of right and wrong, palagay ko meron sila. Pero kailangan lang talaga, papanagot sila sa mali nilang ginawa.